Nasusulat, ang tao'y hindi lamang sa tinapay nabubuhay, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Elohim. Okay, good morning po sa ating lahat, sa ating mga kapatiran dito sa Cebu, sa Karkar. Magandang umaga sa inyo at sa Panay at sa buong mga kapatiran natin sa ibang bansa. Magandang umaga po. Welcome sa ating programa, sa ating Daily Bread. Dito na po tayo sa Leviticus chapter 26. Okay po, sa Levitico chapter 26, sa verse 1. Huwag kayong gagawa ng mga Diyos-Diyusan o magtatayo ng mga inukit na rebulto o sagradong haligi o mga batong hinugisan upang sambahin sa inyong lupain. Akong si Yahweh ang Elohim ninyo. Igalang ninyo ang araw ng pamamahinga at ang aking santuaryo. Ako si Yahweh. Kung susundin ninyo ang aking mga tuntunin at tutuparin ang aking mga utos, pauulanin ko sa tamang panahon at mamumunga ng sagana ang mga punong kahoy sa kaparangan. Kahit tapos na ang panahon sa bitasan ng prutas at panahon ng muling pagtatanim ay gumigiik pa kayo. Sasagana kayo sa pagkain at mamumuhay ng panatag. Maghahari ang kapayapaan sa buong lupain at walang gagambala sa inyo. Palalayasin ko ang mababangis na hayop at wala nang dirigma sa inyo. Matatakot sa inyo ang inyong mga kaaway at malulupig ninyo sila sa labanan. Sapat na ang 5 sa inyo upang talunin ang 100 kaaway at ang 100 para sa 10,000 kaaway. Malulupig ninyo ang iyong mga kalaban. Pagpapalain ko kayo, kayo'y uunlad at darami. Patuloy kong pagtitibayin ang ginawa kong kasunduan sa inyo. Ang inyong ani ay sobra-sobra at tatagal sa mahabang panahon. Sa katunayan, sa dami ng inyong aanihin, ay ilalabas ninyo ang luma upang maimbak lamang ang bagong ani. Maninirahan ako sa kalagitnaan ninyo at hindi ko kayo pababayaan. Ako'y inyong kasama saan man kayo magpunta. Ako ang magiging Elohim ninyo at kayo naman ang magiging bayan ko. Ako si Yahweh ang Elohim ninyo, ang siyang naglabas sa iyo sa Ehipto. Pinalaya ko na kayo kaya't wala na kayong dapat ikahiya kanino man. Okay, sa atin pong napapansin dito, napakagandang mga pangako na sinasabi dito para sa lipi ni Israel. Napakagandang mga pangako ang sinasabi ng ating Elohim na bibigyan ng tamang ulan at yung mga pagkain ay darating na yung bago at di pa nauubos yung luma. Ganun po. Tapos yung mga prutas ay mamumunga sa lahat ng panahon. Parang ganun ang ibig pakaintindi dito. So, mayroong naibigay na magandang pangako ang Aba, pero sa isang kondisyon dito sa itaas sa bungad ng ating binabasa, verse 1 hanggang verse 2, ang sinabi dito, ayaw kamo pagbuhat ug laing Elohim o Diyos. Ayaw kamo pagpatindog og kinulit nga larawan o haligi o bato na kinulit aron inyong simbahon kay ako mao ang Yahweh nga inyong Elohim. Ugmat nguni usab ninyo ang akong adlawng ipapahulay ug tahuran ninyo ang dapit din ako gisimba. Ito po yung mga magiging kasunduan ba na lalabas ang mga pagpapala na naipangako dito sa preceding verse sa baba kung ang tuntunin na huwag gagawa ng ibang Elohim, huwag sasamba ng ibang Elohim ay gagawin nila at igagalang nila ang araw ng pamamahinga at ang puok sambahan. Yun ang magsilbing kung kano gagawin nila yon, matutupad ang pangako ng Ama. At sa nakikita natin doon sa bandang huli, ang sabi ng Elohim, kung susundin ninyo ang aking lahat ng mga kautusan o tuntunin,
ako'y mananahan sa inyo kalagitnaan at ako'y inyong magiging Elohim at kayo aking magiging bayan. Doon po ang pangako ng Aba. Basta't sundin na huwag sasamba ng ibang Diyos-Diyosan, huwag maggawa ng yung pinatayo na mga haligi, yung mga obelis. At igalang ang araw ng pamamahinga. Ibig sabihin, susundin mo yung tuntunin sa araw ng pamamahinga na sinabi ni Aba at igagalang ang buong sambahan. Ang lahat ng pagpapala at ang lahat ng pangako na nasabi dito ay ibibigay niya at sabi niya siya ay mananahan sa kalagitnaan ng Israel upang siya ay magiging Elohim at siya ay, ang Israel ay kikilalanin niyang bayan. Yun ang pangako ng Aba sa mga Israelita na kung saan susundin nila yung tuntunin na ibinigay ni Aba sa kanila. Okay? Sa verse 13, ngunit kung hindi kayo makikinig sa akin at hindi tutuparin ang mga utos ko, kung tatanggihan ninyo ang aking mga tuntunin at kautusan, kaya't ayaw ninyong sundin ng mga ito at sisirain ninyo ang ginawa kong kasunduan sa inyo, padadalhan ko kayo ng mga sakuna, makakaranas kayo ng matitinding sakit na nagpapalabo ng inyong mata at magpapahina ng inyong katawan. Hindi ninyo makakain ng pinagpagalan ninyo sapagkat ito'y kakainin ng inyong mga kaaway. Hindi ko kayo gagabayan at pababayaan ko kayong malupig. Hahayaan ko kayong sakupin ng mga taong napupuot sa inyo at kakaripas kayo ng takbo kahit walang humahabol sa inyo. Kung sa kabila nito'y hindi pa rin kayo makikinig, makapitong ibayo ang parusang igagawad ko sa inyo dahil sa inyong mga kasalanan. Paparusahan ko kayo dahil sa katigasan ng iyong ulo. Hindi ko papaulanin ang langit at matitigang ang lupa. Mawawalan ng kabuluhan ng inyong pagpagal sapagkat hindi maaanihan ang inyong lupain at hindi mamumunga ang inyong mga bungang kahoy. Kung patuloy kayong susuway at hindi makikinig sa akin, makapitong ibayo ang parusang igagawad ko sa inyo dahil sa inyong kasalanan. Pababayaan kong lipain ang mababangis na hayop ang inyong mga anak at mga alagang hayop. Kaunti lamang ang matitira sa inyo at halos mawawalan na ng tao ang inyong mga lasangan. Kung sa kabila nito'y magmamatigas pa rin kayo at patuloy na susuway sa akin, pitong ibayo pa ang parusang igagawad ko sa inyo dahil sa inyong kasalanan. Ipapasalakay ko kayo sa mga kaaway ninyo kaya't marami ang mamamatay sa inyo dahil sa inyong pagsira sa kasunduang ginawa ko sa inyo. Makapagtago man kayo sa mga kuta, padadalhan ko kayo roon ng salot, kaya babagsak kayo sa kamay ng inyong kaaway. Kukulangin kayo sa pagkain kaya't iisang kalan ang paglulutuan ng 10 babae. Tatakalin ang inyong pagkain kaya't hindi kayo mabubusog. Okay. Sa napapansin natin dito, daming pangako na maibigay ni Elohim kung susundin yung tuntunin o mga kautusan ni Aba. Pero pag yun ay lalabagin din, napakadami ding sumpa na mangyayari sa buhay nila. Una na yung padadalhan sila ng sakit, lalabo ang kanilang mata, at papadalhan sila ng kaaway na kahit walang humahabol sa kanila, nakakaripas sila ng takbo. Kumbaga, nervyoso na ni sila ba? So, dami pong inaano ang Aba kung hindi natin susundin ang tuntunin na ibinigay niya. Hindi sundin ng mga Israelita. So, sa pagdating dito sa baba, may sinabi siya na ang lahat ng ito ay ginawa niya. Kung i-analisa natin siya kung sa pamamaraang ito hindi pa rin kayo makikinig, dadagdagan na naman niya ang paghihirap. So
dito natin maaanalisa na ang lahat ng kaganapan na paghihirap or mga sumpa ay nagresulta sa paglabag sa kautusan at pamamaraan din ng Aba upang matauhan ang bayan ng Israel na nakikipagtipan sa kanya na magiging si Aba ang kanilang iluhim at sila ay kikilalaning sariling bayan. Kaya kung magpapatuloy ang mga Israelita sa kanilang ginagawang kasalanan, mag 7 times yung sumpa hanggat darating yung time na sa assessment ko dito, hindi titigil ang iluhim sa pagbibigay ng parusa hanggat makakaalala ang angkan ng Israel na siya ang dapat kilalaning iluhim. Okay po, bro. Sa verse 27, at kung sa kabila nito hindi pa rin kayo magbabago at patuloy pa rin sumuway sa akin, magsisiklab na ang aking galit sa inyo. At ako na mismo ang magpaparusa sa inyo na makapitong ibayo dahil sa inyong mga kasalanan. Sa tindi ng gutom ay kakainin ninyo pati ang inyong mga anak. Wawasakin ko ang inyong mga altar sa burol at ang altar na sunugan ng insenso. Itatakwil ko kayo at itatambak ang inyong mga bangkay sa ibabaw ng inyong mga Diyos-Diyosan. Wawasakin ko ang inyong mga lungsod at iiwan kong tiwangwang ang mga santuaryo at hindi ko tatanggapin ang mga handog ninyo. Sasalantain ko ang inyong mga lupain at magtataka ang mga kaaway ninyong sasakop niyon. Uusigin ko kayo ng tabak at magkakawatak-wata kayo sa iba't ibang lupain. Maiiwang makatiwangwang ang inyong lupain at iguguho ang inyong mga lungsod. Sa gayon, mamamahinga ng mahabang panahon ang inyong lupain, samantalang kayo'y bihag sa ibang bansa. Makakapagpahinga ang inyong lupain, hindi tulad ng kayo'y naroon. Okay? Sa napapansin natin dito, pag hindi susundin at hindi pa rin nakikinig sa parusa na ibinigay ng Elohim, si Aba na mismo ang magpaparusa. At ang sabi niya dito ay parang lilipuli niya ang bayan para ang bayan ba makakaalala. Ngunit kung titingnan natin, ang mga kaganapang ito ay nangyayari nga sa panahon ng Babylonian captivity. Ito'y nagaganap na kung saan yun ang naging dahilan kaya na-scattered ang Israel. Kasi sabi niya, mawatak-watak kayo at maiwan ang lupa niyong nakatiwangwang. At yun nga ang nangyari na ito sa panahon ng Babylonian captivity, na nakatiwangwang ang lupa at nakapahinga ang lupa dahil sa maraming nilabag ang Israelita na tuntunin sa Elohim. At ang pangunahing nilabag nila ay yung pagkaroon ng Diyos-Diyusan. At galit na galit ang Aba. At kung titingnan natin dito, ay nakasaad na pala dito na pag sila ay nagkakasala, sila ay ikakalat sa lahat ng lupain sa mundong ito. At dahil ito ay nasusulat, mas sasabi natin na pag sinabing Israel, hindi po specific. Kung ito yung basihan natin, hindi specific na mayroong lugar na ayan, Israel yan. Ayan, Israel yan dyan. Hindi natin masasabi dahil ang sinabi, ikakalat ko kayo sa buong lupain ng mundo dahil sa inyong ginagawa. Yun po ang ating nakikita na posibleng scattered ang buong bayan ni Israel sa buong mundo. Okay. Sa verse 36, ang mga maiiwan doon ay paghaharian ng matinding takot, kaya't may malaglag lamang na dahon ng kahoy ay kakandarapa na sila sa pagtakbo na parang hinahabol ng tagakahit. Wala naman. Magkakadaganan sila sa pagtakbo sa parang hinahabol ng taga. Gayong wala namang humahabol. Hindi ninyo maipagtanggol ang inyong sarili sa mga kaway.
Mamamatay kayo sa lupain ng inyong mga kaaway. Ang malalabi naman ay mamamatay sa hirap dahil sa kasalanan ninyo at ng inyong mga ninuno. Subalit, kung pagsisihan nila ang kanilang mga kasalanan at ang mga kasalanan ng kanilang ninuno at tanggapin na naghigmagsik sila laban sa akin at iyon ang dahilan kung bakit sila'y aking pinabayaan. Kung sila'y magpakumbaba at pagsisihan ang kanilang mga kasalanan, alalahanin ko ang aking kasunduan kay Jacob, kay Isaac at kay Abraham. At alalahanin ko muli ang aking pangako patungkol sa lupang pangako. Subalit paalisin ko muna sila roon. Sa gayon, makakapagpahinga ng lubusan ng lupain at madarama naman nila ang bagsik ng parusang ipapataw ko dahil sa pagsuway nila sa aking mga tuntunin at kautusan. Gayunman, hindi ko sila lubos na pababayaan sa lupain ng kanilang mga kaaway. Baka kung puksain ko'y mawala ng kabuluhan ng kasunduang ginawa ko sa kanila. Ako si Yahweh na kanilang Elohim. Alalahanin ko sila alang-alang sa aking kasunduan sa kanilang mga ninunong inilabas ko mula sa Ehipto. Nasaksihan ng mga bansa ang ginawa kong ito upang ako'y maging Elohim nila. Ako si Yahweh. Ito ang mga tuntunin at mga utos ni Yahweh na ibinigay sa mga Israelita sa bundok ng Sinai sa pamamagitan ni Moses. Okay? Kung ating mapapansin na lahat ng parusa ay darating dahil sa kasalanan, dahil sa paglabag ng tuntunin ni Abba. At ang maganda dito sa ating nakikita ay sabi niya ay hindi niya lubos na pababayaan ang kani Israel saan man ito naparoroon o naparoroon sa lupain ng kanilang makaaway, baka mawalang kabuluhan ang kanyang kasunduan kina Jacob o sa mga patriarka. Kaya sabi niya di niya lubos pababayaan. Ibig sabihin, andun pa rin yung ng Aba na parusa, yung parusa ay hindi hindi para tapusin. Dito natin ma-realize na ang parusa ng Israel na ipinarating ni Aba sa Israel ay hindi upang tapusin ang Israel, kundi ito ay pinaparating niya upang ang Israel ay matuto at magising mula sa pagkakasala nang sa ganon ay makakabalik sa pangako. At kung tatanggapin ng Israel ang pagkakamali at kikilalanin ang pagkakamali ng mga ninuno, ay maaalalahanin niya ang kanyang kasunduan kay Abraham at kay Isaac at kay Jacob. At ang kasunduan na yon, ang sabi ay pagpapalain. At yun ang maganda po mga kapatid na nakikita natin na ang purpose ng lahat ng paghihirap, parusa ay hindi upang i-condemn ang Israel, kundi upang ito ay makakabalik sa pangako ng Aba, sa pakikipagtipan. Kaya ito ang maganda na kung aaminin lang, sabi ni Aba, kung aaminin nila at magsisi, alalahanin niya ang kasunduan. At sa tingin ko mga kapatid ay tayo nitong sabihin natin pananampalataya natin ngayon na kung saan inamin natin ang pagkakamali ng ating mga ninuno sa panahon ni na yung tumatanggap sa Santo Niño. Ngayon po inaamin natin na ang malaking pagkakamali at hindi rin natin angkinin na tayo Israelita, ngunit magkahalintulad nga yung parusa na natanggap ng ating mga ninuno sa nabanggit dito mga parusa upang ang bayan ni Israel ay makakaalala kung sino talaga ang tunay na Elohim, which is yun din ang nangyayari sa ating kaninunuan na nung tinanggap nila ang pagsamba sa Diyos-Diyusan ay litsi-litsi yung buhay ng Pilipino, yung sabihin natin ating mga ninuno. At ngayon ating tinatanggap sa ating mga sarili na nagkamali tayo at hinahanap natin ang katotohanan at pinagsisihan natin.
ang maganda dito is inaalala na ng Aba ang kanyang pangako sa ating mga patriarka at magaganap na muli ang pagpapala kung tayo ay mananatili. So, nasa balikat po natin ang tungkulin upang iayos ang henerasyong ito. Unang-una sa ating mga sarili para ating maisalin sa ating mga anak, mga apo, ang tamang pamumuhay na ikakalugod ng Aba nang sa ganun hindi siya muling magalit at hindi muling mabaon sa tunglo or sa sumpa ang henerasyon na darating. Yun po ang maganda dito. So, dito makikita natin yung katapatan ng Elohim sa kanyang pangako. Dahil kung mapapansin natin, una sa chapter na to, ibinigay niya ang magiging dapat gawin upang darating ang pagpapala. At ang kasunod, ibinigay niya kung ito ay ating susuwayin, ito ang magaganap. Pero yung mga parusa ay pamamaraan ng Aba upang muling makabalik ang Israel doon sa piling ni Aba. Yan lang po ang ating nakikita dito na maging nais mangyari ni Aba sa buhay ng mga mananampalataya. Salamat po ng marami at magandang umaga. Shalom Aleichem.